Magpagaling ka na para kapag maayos ka na kahit dito pwede ka magtanim kapag wala ka mapaglibangan. Sa susunod na linggo magpapakasal na pala ako. Tumango ito ulit. Dun sa anak ng may-ari nito? Tumango rin si Darius. Bella ang pangalan niya. Isinasama niya ako sa pamamasyal nila pero nahiya ako. Alam ba niyan tungkol sa atin? Alam niya. Ani at napatungo lang naman ang mama niya. Parang hiyang-hiya ito sa kwento ng buhay nila. Mabait siya, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko lang siya. Kumain ka na kapag nagutom ka. Sige anak, mag-ingat ka at papagabi na. He nodded. Sumakay si Darius muli sa kanyang motor at hindi na nag-abala pang kunin ang helmet niya. Saan daw sila pupunta ma? Sinabi ba? Parang sa talo ng sabi pero hindi ko alam kung nagbagong isip. Ano pala sinabi sa'yo ni Balbon? Wala, he started the engine. Kasal daw kayo pero hindi naman uubran drama niya. Tinanggap niya kaagad ang pera at hindi ako nahirapan kaya hayaan mo na siya. Dito ka na sa siguradong maginhawang buhay mo. Hindi yung mamamatay ka na nagtatrabaho ka pa. Nakagat ng ina niya ang labi dahil siguro sa talas ng bibig niya. Pasensya ka na sa bibig ko ma, noon ito napangiti sa kanya. Sanay na ako noon pa. Pumasok ka na, utos niya kay Mariela. Sige na tatanawin kita, mag-ingat ka at paggabi na. Hindi si Darius umimik at pinasibad lang ang motor niya. Magkakasakit siya ulit kapag si Bella hindi tumigil sa paglalayas at inaabot ng gabi sa daan. Hindi pa rin siya sanay na ang Bella niya ay may sarili ng mga paa at malaki na. Nakangisi si Arnold nang madaanan ni Darius sa tabing kalsada. Nasa may arko na siya papasok sa mahinahon. Sakay ang lalaki ng kalabaw at mukhang galing sa bukid. Magkakaumpukan ng mga ito kasamang ibang mga magsasaka. Parang seryosong mga pinag-uusapan. Senyorito, anang lalaki sa kanya't lahat ay nagbigay galang na tingnan siya. Arnold, may nakita ba kayong van na itim papunta sa talon? Pagbabaka sakali ng binata sa mga tao niya. Dinaraanan kasi ang 33 ektarya na taniman ng palay papunta sa falls. Pero ang falls na yun ay mas malayo pa sa site ng na 1 kilometro. Meron senyorito, ang gaganda ng sakay. Bumaba pa nga si Tonyo at sinipat ang mga gulong. Bumalik na ba? Mukhang hindi pa, senyorito. Hindi pa dumaan. Senyorito, naman ni Mang Mon sa kanya kaya dito nabaling ang atensyon niya. Bali-balita kanina sa bayan na mukhang nakapasok dito sa Digosman ang mga holdapper sa may kabilang tulay. Agad na napakunot noo si Darius. Yung mga humarang kay Leila, agaran ni Darius sa tanong at sabay-sabay na tumango mga yon. Tanyag kasing balita na yon dahil masyadong madrama si Leila. Nagpa-televise pa yun, umiiyak at sinasabing gusto siyang dalahin ng mga lalaki para gahasain. Gandang-ganda raw yun ang mga masasamang loob. Anong ibig niyo sabihin, Mang Mon? Kinakabahan na tanong niya. Makikipag-meeting siguro sa inyo si Chief. Nabanggit ni Domi sa akin. Alam niyo naman na asset yung pamangkin ko ni Chief. Mukhang nagmamanhunt sila, senyorito, sa buong Digosman. Bakit hindi nila gawin? Yung anak na tagapag-alaga ng baboy natin sa farm na ako sanadahan daw nung nakaraan. Naglalakad daw kasamang mga kaibigan ng harangin na 3 lalaki at kinuhang mga dipindot na cellphone. Hinipuan pa raw yung isang bata at pilit na sinasama pero may dumating na mga tanod. Ani pa ni Mon sa kanya. Hindi maintindihan ni Darius kung bakit para siyang sinilihan sa narinig. Bella abruptly came into his mind. Kailangan niya magmadali. Mas mabuti siguro senyorito yung magsama ka ng mga tao papunta sa talon kung pupunta ka. Suwestyon ni Bruno sa kanya kaya nalingon niyang barangay hall sa mahindi kalayuan. May baril siya at hindi siya natatakot. Pero kung marami ang mga lalaki yun at nasa loob ng lupain niya, ayaw din naman niyang mapahamak siya. Hindi masamang humingi ng tulong sa ibang tao kung hindi siya sigurado sa pupuntahan niya. Walang signal. Ang isang gulong na sasakyan ay nakalubog sa isang balon. Balon na wala namang balon kanina. Hindi alam ni Bella kung saan hihingi ng saklolo sa mga sandaling iyon dahil walang signal sa lugar. Libang na libang sila sa paliligo sa talon. Nasa 200 kilometro ang layo ng van mula sa ibaba ng falls. Maayos ang pagkakaparada ni Bea roon pero nakapagtataka hindi na nila napaandar ang sasakyan dahil nakalubog na sa putik. Gusto ni Bellang isipin na may manananggal na naglalaro sa kanilang magkakaibigan pero hindi niya magawa. Napaka-imposible.
Kung sino man ang may gawa ng bagay na yon at laslas na gulong ng sasakyan, malamang ay ayaw silang paalisin sa lugar na yon. And it was too late to realize that their tire was lashed out. Nakaalis na si Tonyo para humingi ng tulong sa pinakamalapit na bahay. At ang bahay na yon ay 1 kilometrong layo mula sa kinatatayuan nila ngayon. It's starting to get dim and she's going crazy. Sinusubukan naman nilang palitan ng nilaslas na gulong pero tabingi ang van at hindi magpantay ang kanilang jack. Madungis na rin siya dahil sa pagtatangkahan tumulong. I think we better get inside the van, aniya dahil nakakaramdam siya ng panganib sa lugar. Bella naman, nanakot pa, sabi ni Kaori sa kanya. Meron daw kasi ditong manananggal. Sabay-sabay silang tumili at si Bea na itsa ang hawak na tiring. Mabilis din yun na kumaripas ng takbo at sila'y nagunahan sa pagpasok sa loob ng van. Buisit ka, Bella! Papatay mo ba kami sa sindak? Nainis na sabi ni Bea tapos ay nagkatawanan sila. They were all laughing when she suddenly stopped. Nakita niya isang lalaking lumabas mula sa kung saan mula sa mga katawan ng puno. Hindi pa gaanong madilim kaya naaninag ang lalaki na may ilan pang kasunod pero alam niyang may mga tao. Napatigil si Bea na alugin niya ang braso ng kaibigan. That made Bea look at where she was looking. People, she murmured. Ordinary people? She asked. I don't know, Bella. Baka mga tauhan yun na pwede nating hingian ng tulong. She doesn't think so. Sa nilaslas nilang gulong, malamang ay nakaabang ang may gawa nun. Tinangka ni Bea na buksan ang pinto, pero kagad niyang pinigilan. No, we don't know them. Kinakabahan niyang sabi habang hawak ang smartphone. Wala pa ring signal at ni isang text ni Darius ay wala siya. We must not freak out, girls. Tahimik lang tayo, ani rin ni Mayumi. Sa loob-loob ni Bella ay tinatawag niya si Darius. Wala naman siyang ibang tatawagin. Ang isang yun lang naman ang parating nariyan para sa kanya kahit na pinagtatabuyan na niya. Akala ni Bella ay safe ang talon. Safe ang talon pero mga tao hindi lahat mabuti. Darius was so right and she was damn ignorant about the time. Masyado siyang nalibang sa pakipagtawanan sa mga kaibigan niya para ngayon lang nakakita ng talon. Duda siya na tauhan sa De Guzman ang gumawa ng masama sa sakyan nila ngayon. What are we going to do now? Nahintakutan na tanong ni Bea. Nariyan ang mga lalaki at papalapit sa van. Sa itsura ng 5 kalalakihan na ito na mukhang mga sanggano ang lakad, hindi matiyak ni Bella kung ligtas sila. May mga sombrerong mga yon na parang gustong itagong mga muka. Nakita pa niya nagsindi ng sigarilyo ang isa. Buksan mong headlights, utos niya kay Bea na agad namang sumunod. Don't turn on the lights inside the van. Nagkumpulan ng lahat sa loob ng sasakyan at nagyakapan. Naiiyak na si Bella pero tinatapangan niyang kanyang sarili. Wala sa kanila magliligtas ngayon kaya kailangan niyang maging matatag. Ang kaba ni Bella ay rumaragasa sa lahat ng kanyang ugat. Halos hindi siya humihinga habang nakatingin sa mga lalaking papalapit at ganun na lang ang tilian nila nang maglabas ng itak ang isa sa mga yon. Darius! She cried. Since then and now, it's always Darius. Kinatok na lalaking bintanang van kaya nagsumiksik si Bea sa kanya. Siya ay ganun din at para silang mga bakang umiiyak. Baba! Wala kaming mga babae sa bundok na singganda nyo. Baba! Yun ang sigaw na lalaking may itak. Hindi yun halos marinig pero tumatagos pa rin sa mga salamin ng sasakyan. Hindi talaga tauhan ng mga yun ni Darius. May respeto ang mga taga De Guzman. They are not our people. They're different. Aniya habang yakap na mahigpit si Bea. Nagpaikot-ikot ang mga yon at kinakalampag ang sasakyan hanggang sa bigla na lang natagain ang lalaking bintana. Nagsipagsigawan ulit silang lahat at lalong pumalaho ng iyak. Paulit-ulit ang ginawa ng lalaking pagtaga sa salamin hanggang sa bigla na rin yung magkaroon ng crack. No! Bella screamed. A vacation will turn into a disaster. Dapat masaya sila ngayon pero mauuwi pa siguro sa gang rape ang lahat at baka patayin sila o malala ay isama na mga ito sa sinasabing bundok. Ano bang mga to? Diyos ko, katapusan na ba nila? Nakatikim lang ba siya ng sang Darius ay mawawala na siya sa mundo? Malalakas na tili ang maririnig sa palibot ng lugar na yon na puno ng mga punong kahoy at balot na ng kadiliman. Headlights lang ng sasakyan ang tumatanglaw sa daan. Halos maputol ang mga ugat sa leeg ni Bella nang tangkain silang dukutin ng lalaking may itak. Pinaghampas nila yun ng kung ano nang makuha nila sa loob ng van kahit bagay ginamit nila at ang mga stuffed toys. Nadampot niya ang air freshener sa tabi niya kaya pinagsprayan niya ang lalaki sa mata.
Nagmura yun sa kakinuskusang mata pero mas lalong naging agresibong mga yon. These men are hammering the windows of the van. Sa bawat salpok na matigas na bagay na bumabasag sa mga bintana nila, ganon din ang pagsabay ng pintig ng puso ni Bella. She has to protect her friends. Nasa lugar niya mga ito kaya hindi niya pwedeng pabayaan. Bigla na lang lumusot sa braso sa bintana at nahawakan ang buhok ni Kaori. Lalong lumakas ang tili nila kaya nagmamadali siyang napalipat sa may likod at sa kanila pinaghampas ang braso ng lalaki. Pinupok niya yung hawak niyang pang-spray kaya naman nabitawan na ng buhok ng kaibigan niya. Sa baba tayo! Aniya kaya mabilis na nagsipagyukuan ng mga kaibigan niya. Nakaabang sila ni Bea sa lalaking tinamaan niya na pang-spray at gano'n na lang ang sobrang panghihilakbot ng dalaga nang lumusot ang itak sa basag na salamin. Nalaki ang mga mata ni Bella at kagad siyang napalunok. Hindi na tumaganda. Hindi sila tatantanan ng mga lalaking ito hanggat walang tulong na dumarating. Pero paano? Napakalayo na sa klolo. Gusto niyang panghinaan ng loob kaya napaiyak siya ng sobra hanggang sa may nahagip na ilaw ang mga mata niya sa rearview mirror. May paparating at hindi lang isa. Mobil ng pulis ang ilaw kaya nabuhayan siya ng loob. Muli silang napatili nang may pumutok na baril. Nagsipagtakbuhan ng mga kalalakihan na nangaharas sa kanila at ang sasakyan ng pulis ay parang hagibis na binagtas ang kalsada. Tila nabuhayan din ng loob ang mga kaibigan niya at lahat sila ay napamaang sa mga tanod na bumaba mula sa mobil at may mga pulis din. Hindi pa rin sila kumilos hanggang sa may sumilip sa bintana na kinauupuan niya. Muli siyang napatili at ang bilis ng kamay ni Bella na pinagsprayan ng lalaki. Diyos ko, agad na napailag si Darius sa tinawakan ng pulsuhan niya. Darius! Si Turkish hotdog! Sigaw ni Bea at natigil na sa pag-iyakan ang mga kasama niya. Oh my God! Thank God you came! Aniya sa binatang binuksan ng lock ng pinto niya. Matapos na pindutin ni Bea ang unlock button ng sasakyan. Lumabas si Bella at kagad na yumakap kay Darius. Thank God you came! Lagi naman, anito sa kanya hindi siya tumutol doon. Kasi totoo naman yun. Nasaktan ba kayo? Agad ni Darius na baling sa mga kaibigan niya. Not really, sagot ni Cheska. Who are those people ba? Sabi kanina ni Arnold nung nakasalubong ko sa bayan. Ang mga holdapper sa kabilang bayan ay pumasok dito. Mukhang sa gubat sila pumunta at naglalagi. Hahanapin sila ng mga pulis para wag na makapanakot pa. May biktima silang mga senior high school nung isang araw at nanghipo daw. Oh my! Bea snap. That's the reason why they said they get us and bring us with them. Umaasa sila. Tumikwas ang sulok ng labi ni Darius at bilib si Bella sa talino nitong wag lumarga na mag-isa. Paano tayo uuwi? Agad na tinangala niya rito. Laslas ang gulong at nakalubog sa balon ng isang gulong. Si Kuya Tonyo nasaan? Nandun nakasakay sa mobil. Nasa na reserba ng van? Laslas din ba? Umiling si Bella. Kaya ko nang gawin yan pero kailangan ko ng tulong nyo. What? Tulong? Nakamaang siya rito. Itutulak nyo hanggang sa mansyon. What? Sabay-sabay sila kaya medyo natawa to. Agad si Bella ni Darius tinignan sa mukha at kunot noong pinahid ang mukha niya. Ang dungis mo na. Tumango na si Bella at hindi bumibitaw sa pagkakayakap sa katawan nito. Sus ko, parang gusto niya ganun na lang sila ni Darius parate. Ayaw na niyang bumitaw dito. Sandali lang, aayusin ko lang ang gulong. Itulak niyo saglit, makaalis lang sa lubak. Okay lang? Tanong ni Darius sa kanya kaya tumango si Bella. Let's go ladies! Anyaya niya sa lahat na agad namang bumaba sa sasakyan. Ganun na ngang ginawa nila at wala pang 15 minutos ay napalitan kaagad ni Darius ang gulong ng sasakyan. Yay! Anilang lahat na matapos ang binata sa ginagawa. Nariyan ang mobil ng pulis at ang mga tanod pero walang mga sanggano. Malamang ay nakatakas sa mga yun pero alam ni Bella na hindi yan pang matagalan. Hindi papayag si Darius na gagawing lungga ng mga kriminal ang Di Guzman. Tapos na, makakauwi na tayo. Babalik na ba kayo sa Manila? Darius asked. Medyo na pa ako mga mata nito kay Mayumi na nagpa-flashlight sa mukha. Bella immediately looked at her friend and found Mayumi really pretty despite her messy looks. Ito naman talagang pinakamaganda sa lahat. Itong pambato nila sa mga pageant at itong miss nila sa department. Oh my God! Anong nararamdaman niya sa pagkakatitig dito sa glit ni Darius? Bakit siya naiinis at nasasaktan? Is she jealous? Tumingin na ito sa gulong kapag kuwan at siya naman ay nakatingin pa rin kay Mayumi. Hindi pa ni Bella kailanman nakita si Darius na tumitig sa babae. Ngayon lang, and she wanted to cry.
thinking that Darius finds another girl prettier than her. Tumalikod siya tanda ng sumakay sa van para makauwi na sila. Bella called her so she partly tilted her head. Saan ka sasakay? Napahagikik si Bea. Sana all sasakay. Napapakagat-labing sabi ni Mayumi. Kaya napatingin doon ulit si Darius. Mayumi also looked at Darius and giggled. Kumurap lang si Bella para payapain na sarili. She's becoming too sensitive but she couldn't help it. Wala siyang imik na naglakad papunta sa motor ni Darius na nasa may unahan lang. Pwede siguro ako nang magmaneho ng van. Escort na lang, ani na isang pulis pero hindi na niya pinansin. She just waited for Darius to come closer to her. Nang makalapit ito'y ramdam ni Bella ang titig nito sa kanya pero hindi niya to tinitingnan. Bigla na lang hinawakan ni Darius ang baba niya, tiningala siya. His brows arched after staring into her eyes. Problema, tanong nito sa kanya. Nasaktan ka ba? Umiling lang si Bella, nakasimangot. I'm tired na. Uuwi na tayo. Bigla na lang nagbagong mood mo. Kanina kahit takot ka, madaldal ka. May hindi ka sinasabi. Wala, papaiwas sa sagot niya dito. Bakit niya sasabihin nagsiselo siya? Eh di tuwang-tuwa lang ito ng ganun? And why Mayumi? Sa susunod kapag mamamasyal kayo, huwag kayong papagabi. O mas maganda sigurong sasama na lang ako. What? No way! Ayoko sumama ka! Nainis na sabi ni Bella dahil naiisip niya kagad na titingnan nito si Mayumi. Para may bantay kayo. Hindi na lang kami magpapagabi. That's all. Let's go home na. Aniya rito't nagagalit siya dito. Bakit tumitingin na ito sa iba? Dati siya lang ang tinitingnan nito at wala ng iba. Sumakay na si Darius sa motor at si Bella naman ay sumunod na rin. Ni paghawak dito hindi niya ginawa. She remained quiet. Hawak na. Ano ito sa kanya? Kaya napilitan naman siyang humawak sa bewang nito. Ganyan lang? Darius slightly looked back to check her face and she looked at his lips. What pa? Inis na tanong ni Bella. Pero naiiyak siya sa matinding inis. Kanina takot na takot siya pero ngayon na hindi na. Mas mahigpit pa dahil baka mahulog ka. Doon ka kay Mayumi magpayakap, total napapatitig ka. Nakakabwisit ka na talaga. Napilitan si Bellang yumaka para makauwi na sila. Gusto na niya makapunta sa kwarto niya at magpahinga na doon. Pero sa lagay na ito ay nagpupuyos ang kalooban niya. Baka hindi rin siya makapagpahinga. Nang mag-umpisa si Darius na umusad ay kasusunod nila ang van. Wala si Bellang imik at bihirang mangyari yon sa history ng Pilipinas. Nasarado ang kanyang bibig at nanatiling walang imik. It doesn't happen. She always talks and spills her emotions. Now it is different. Siya man ay naiibahan sa kanyang sarili. Kinikim-kim niyang nakita niya. Isa lang ang ibig sabihin nun, nasaktan siya doon at nagselos siya ng gusto. Ang tapang mo kanina Bella, hindi ka na puro Darius. He chuckled but she never liked his joke. Hindi na talaga, not all the time you're beside me. Mahirap masanay dahil baka isang araw. Hindi niya tinuloy ang sasabihin. Hindi yan mangyayari Bella. Malayo yan sa katotohanan. Mahirap umasa sa salita. Who knows kung napapatitig na nga ito sa ibang babae. Anong assurance na hindi ito magbabago? Wala, wag mo kong pangunahan dahil hindi ikaw ako. Magtiwala ka lang. She said and slightly looked at her. Sa daan ka tumingin? Agad ni Bella ang panik kaya natawa ito sa kinuhang isa niyang kamay. Akala ni Bella saglit lang siya ni Darius sa hawakan pero hindi siya nito binitawan. At dito na po nagtatapos ang ika-29 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.